Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ating dakilang Diyos sa buhay. We give all the highest praise, glory, honor, majesty to the King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father. Hallelujah. All the highest praise, amen, glory, honor belongs to our loving God, our loving Savior, Jesus Christ, the one through God, amen. Let us clap our hands unto the Lord. Hallelujah. We just want to praise you. We want to thank you, Father God, hallelujah, for all the blessings what you've done in our lives, for your mercies endure it forever, God. We thank you, Lord, for this day. We are grateful and thankful for the salvation of our soul. Thank you, Lord God, for moving in our midst, for filling us with your sweet Holy Spirit, for the salvation of our soul. We thank you, Father God, and as we listen to your holy word, leading praise of our pastor, we ask you, God, to help me bring forth your message with your love and power, God. Remove doubts and unbeliefs, bind the power of darkness, cast out in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Everybody shout amen. Praise the Lord. You may be seated. God bless you. The Bible says in 1 Timothy 5:17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Amen. Hebrews 13:7, let the elders that rule well remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. 1 Thessalonians 5:12 and 13, and we beseech you, brethren, to know them which are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Praise the Lord. Hallelujah. We give double honor, respect to the man of God, our Honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet of God, ang propeta ng Diyos sa huling kapanahunan na ito. Amen. Hallelujah. And we give double honor, respect. Also, we remember and cherish the precious members of our beloved and pastor, Lina C. Almeida. Her blessed memories and teachings will be part of our lives forever. Hallelujah. Greetings to my beloved wife, Christine. Kasama ako po ngayon and to our children, Ian and Christian, na kasama namin ngayon. Hallelujah. And baby Amoraya, na nagdiwang ng 3rd birthday. Amen. Hallelujah. Happy birthday once again. Our baby Amoraya. She's a living testimony. Amen. Mula nung siya'y pinanganak, siya'y ibinuntis ng aking mahal na anak. Talagang himala from the very start hanggang sa siya'y pinanganak. 8 months old, mga minamahal nung siya'y pinanganak. Talagang nakapaikot na sa kanyang leeg yung umbilical cord, and sabi ng doctor, anytime pwede siyang mamatay. But through the prayers of our pastor, we were in our beloved pastor's house, and the children are in the hospital. While Ian was delivering the baby, and nagpray kami doon, mga minamahal, talagang sabi ng doktor, ilang segundo na lang pwedeng mamatay ang bata. Pero himala ng mahala pa yun. 3 years now. I'm always amazed of what God can do if we put our trust in Him. Amen. Hallelujah. Let us clap our hands unto the Lord. Hallelujah. And also my elder siblings, beloved Paige, beloved Minister Junior Guerra, and beloved Ted, and Minister Luke Smith sa Daco ng Indiana, and our younger siblings, Ate Laike, Rick, and sa aming mga younger siblings and nephews and nieces, mga brothers-in-law, all over the world, praise the Lord. And our nephews and nieces are in Ottawa, Canada, celebrating the 2nd church anniversary sa ating banal na gawain doon, mga minamahal. We greet also our children in the Philippines na naiwan doon. Ayaw pang pumunta ng Amerika. Ilang taon na, mga minamahal. Pero si Yana, Kim, and also Will DePaul and Cyrene, God willing, mga minamahal, we were talking nung nandito kami, ating mga workers and musicians here in LA na kailangan nila ng musikero. Kinausap namin si Will DePaul, and I think loobin na mahal na Panginoon, baka makapunta sila dito, mga minamahal, permanently. Amen. Dito sila magpagamit sa mahal na Panginoon para makatulong sa ating banal na gawain. Praise the Lord. Kagagaling din nila ng Korea, I believe.
para sa ating church anniversary all over the world, mga minamahal. Nagbukas tayo ng Bible study sa Germany. Tunay na napakabuti na mahal ang Panginoon. Kailan lang yan, mga minamahal? Talagang we just came back from Manila. 1 week, nag-byland na kami. Long drive, talagang sakit sa ulo. May mga sleepless nights na hindi mo talaga, pagka-jet lag, hindi ka talaga makakapag-adjust, mga minamahal. Yung headache, napakasakit. Pero we thank God for the strength. Amen. Mahal po nung nagbibigay ng kalakasan sa atin. The Bible says, 1 Peter 4:11, if anyone speak, he should speak as one conveying the words of God. If anyone serves, amen, he would serve with the strength God provides. Amen. So that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom be the glory and power forever and ever. Amen. Hallelujah. So, we are serving the Lord. Walang kapaguran sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala ring retirement sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang kaaway, ang demonyo, hindi rin nagre-retire, mga minamahal. Ang impyerno hindi lumalamig. Ang impyerno pa rin. Amen. Ang langit nariyan pa rin, mga minamahal. So, kahit nung bata tayo, tumanda tayo, tumatanda tayo, mga minamahal, parang kailan lamang. Ngayon may mga apo na rin kami. Paulit-ulit natin sinasabi, ito'y dakilang patotoo, mga minamahal, na patnubay, pag-iingat, gabay ng ating mahal na Panginoon. Kasi nung kabataan natin, parang napaka-reckless natin, mga minamahal. Walang pakialam kung anong mangyari sa ating buhay. Pero ngayon, nakita natin ang kahabagan ng Diyos dahil may nanalangin sa atin, pinag-ingatan tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, walang sawa. The joy of the Lord is our strength. Amen. Yun ang ating kalakasan, palagian sa ating pananambahan. Mga minamahal, mga minamahal ating mga kapatid. Lagulay family, ng mga bata pa kami, nakikita na namin sila. Until now, nandun yung kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun yung isa sa mga inspirasyon natin na makita, mga minamahal, na kahit anong mangyari sa ating buhay. Bata man tayo'y tumatanda, nagkakaedad, nariyan ang ating pagtitiwala sa mahal na Panginoon, ang ating paglilingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hebrews 13:15 up to 16. Kindly po. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 15 and 16. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Eileen Tagalog. Mga Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 15 at 16. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. 16, datapwat ang paggawa na mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Amen. Palakpakan natin dakilang Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. On the way here, talagang okay pa naman kami, mga minamahal. But last Friday, siguro nag-change yung weather. Talagang andyan yung sipon, yung sakit sa ulo. Kaming mag-asawa kayo nung Friday, hindi na kami naka-attend, mga minamahal. Si Mariah kasi yung pinagmulan. Hindi mapigilan, halika ka kahit may sipon siya. Pero patuloy na mahal pa nandiyan yung kalakasan, amen. Hallelujah, na ibinibigay sa atin. Kaya, when we serve the Lord, we are doing ourselves a favor. Amen. Kasi, pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, ang linalapitan mo, ang kinakampihan mo, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen. Wala kang poproblemahin, wala kang katatakutan sapagkat Diyos, tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa ang ating pinaglilingkuran. Amen. So, para sa ating pabor lahat, mga minamahal, ang ating paglilingkod na ito. Amen. Hindi kalugihan
ang paglilingkod sa Diyos. When you pray, He hears our prayers. Amen. God is near when you call upon the name of the Lord. In truth, kung ikay nasa katotohanan, mga minamahal, hindi sagana ang ating sarili, tayo'y narito, tayo'y naglilingkod, hindi tayo naglilingkod because of ourselves, mga minamahal. Hindi dahil sa kung kanino pa man, we are serving the Lord not according to our will, but according to the will of God. Doon tayo pakikinggan ng ating dakilang Diyos na buhay. So we must continue to serve the Lord. There is no retirement. Amen. Once again, there's no retirement in serving the Lord. We must have fellowship continually. Amen. Hindi tayo pwedeng titigil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit may balakid, may problema, tayo'y patuloy na maglilingkod na may katapatan. Patuloy tayong magtitiwala sa ating dakilang Diyos na buhay. Walang katitisuran sa tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Hindi ka tumitingin sa kapwa mo, mga minamahal. Sapagkat pag tumingin tayo sa ating kapwa, tayo'y nananalamin, nakikita mo lang ang sarili mo sa Kanya. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Sapagkat lahat tayo ay nasa kahabagan ng Diyos. Humingi tayo ng kahabagan sa mahal na Panginoon, ng awa sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya patuloy na maglingkod na hindi natin titingnan ng kahinaan ng iba. Amen. Ang titingnan mo, ang susundan mo, yung mga taong naglilingkod na may katapatan, yung mga patutuong ating naririnig, mga minamahal, yung nangyari sa kanilang buhay, sa kanilang pagsunod sa mahal na Panginoon, yun ang nangyari sa kanilang buhay, nagpapatutuo na ang Diyos ay tunay, ang Diyos ay dumidinig ng padalangin, ang Diyos ay nagpapagaling at nagliligtas sa bawat isa sa atin, mga minamahal. So, hindi lang tayo naniniwala sa Diyos. Kung may paniniwala ka sa Diyos, hindi ka naman naglilingkod, not physically, not here physically, wala tayong pinagkaiba sa kaaway ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, if you believe in God, well, then good for you. Amen. Ang sabi ng James 2:19 and 20, thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Nanginginig pa siya sa takot sa Diyos, sa mga minamahal. Naniniwala siya, but he also walks in darkness. Yun ang kaibahan natin, mga minamahal. So we need to follow, not just believe. Pinagtatrabaho ang ating kaligtasan. Amen. We must work out, sabi sa Biblia, we must work out our salvation with fear and trembling. Our own salvation, kanya-kanyang kaligtasan. Kahit isang pamilya kayo, mga minamahal, ipag nagtatrabaho mo yung sarili mong kaligtasan, hindi ka nakaasa sa mga magulang mo, sa kapatid mo, sa pastor mo, mga minamahal. Sariling kaligtasan, ipinagtatrabaho natin, sinusunod natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. We cannot have fellowship with God and work in darkness at the same time. Amen. 1 John 1, 6 and 7 po. In the book of 1 John chapter 1, verse 6 to 7, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. Amen. Ang unang sulat ni Juan, talatang 1, versikulo 6 hanggang 7. 6. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nalilinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Napakahalaga ng fellowship. Dito physically magkakasama-sama tayo. Yung sinabi ng Biblia, mga minamahal. And the blood of Jesus Christ cleansed us from all sin. Hindi yung dadalo ka, nabdama mo ang banal na Espiritu Santo at may kaaway ka pa rin.
hindi ka marunong magpatawad, hindi tayo mapapatawad na mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, kasi kung puspos ko na ng Espiritu Santo, nandun yung fruit of the Spirit. Amen. When you feel the Holy Spirit, magkakaroon ng bunga ng Espiritu Santo, yung pag-ibig, katuwaan, pagpapahinuhod, mga minamahal. Galatians, paki-add po, Galatians 5:22. From the book of Galatians, chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po kayo. Mga taga-Galatia 5:22-23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, sa pananambahan natin, kung totoong naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, mapupuspos ka ng banal na Espiritu Santo. Magkakaroon ka ng bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Pagpapatunay lamang na ang iyong lakad, ang iyong paglilingkod sa Diyos ay papuntang langit, mga minamahal. Yan ang katotohanan. Binabago tayo ng salita ng mahal na Panginoon ng Espiritu Santo, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Biblia, we need to be cleansed from inside out by the blood of Jesus. We must have fellowship. Pero bakit nagkakaroon ng problema sa loob ng banal na iglesia? Sapagkat kapag may banal na Espiritu Santo ka na, may bunga ka na ng Espiritu Santo, matututo ka magpatawad at humingi ng tawad sa iyong kapwa. Pinagsama-sama tayo, mga minamahal. Di po ba? Iba't ibang ugali. Ang kamay lang natin, daliri lang natin, iba-ibang sizes niyan. Hindi pantay-pantay, mga minamahal. Ganon din tayo, iba't ibang, kahit sa isang household, sa isang bubungan, magpapamilya, magkakapatid yan, pero iba't ibang ugali. Dito, tinuturuan tayo na magpakumbaba sa bawat isa. Amen. Magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Luke 9:23 says, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, talatang 9, versikulo 23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Praise the Lord. So we must deny our earthly desires, dwelling on material things. We must take up our cross daily, the Bible says, and follow Christ for all that is in the world. Lahat ng nasa ibabaw ng digdig, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. Lahat ng bagay na pinaghihirapan dito sa ibabaw ng daigdig, pinagsusumikapan ng bawat tao sa daigdig ay hindi daw sa Diyos, mga minamahal. But is of the world. 1 John 2:16. All the things in the world are fleeting. Lahat lumilipas, lahat lilipas, mga minamahal. The Bible says in James 4, life is like a vapor. It appeareth a little while and vanisheth away. Parang hamog sa madaling araw, pag sikat ng araw, ito'y wala na, mga minamahal. Ganun kabilis ang buhay ng tao. We cannot boast of anything in this world. You cannot boast, Proverbs 27:1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi mo alam ang meron sa kinabukasan, mga minamahal. Hallelujah. April 7 ngayon, pinagkakaguluhan nila lalo sa internet, yung April 8 na eclipse na mangyayari. Solar eclipse.
And nakalagay sa Biblia, signs of the times, of the end times, from the moon, the sun, the sun will be darkened, and the moon will turn to blood. Nandiyan na lahat ng senyales ng katapusan ng daigdig, mga minamahal. But we do not dwell on that. Bahalang mahal na Panginoon. Ang importante sa atin, naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. At any time na tayo'y kunin ng Diyos, tayo'y nakahanda. We are ready to face Jesus. Amen. Hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Amen. Walang sino man ang makakapagmalaki sa Diyos. Kahit anong yaman natin, mga minamahal, lahat yan iiwan natin. Amen. 1 John 2:15 says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Yun ang ating katatakutan kung mahal natin ang mundong ito. Kung mahal natin ang mga material na bagay na ito, higit sa Diyos, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay wala sa atin. Nakakatakot na bagay yan, mga minamahal. Why? Because it is appointed that the man wants to die. Nakatakda sa taong kamatayan, but after this, the judgment. Hallelujah. Nakita natin yung mga yaman ng daigdig, mga minamahal, napunta rin sa wala. 2,000 years ago, di ba, tinukso ng kaaway ng mahal na Panginoon, ng ating mahal na Panginoon Jesucristo nung siya'y nasa 40 araw na pag-aayuno. Pinakita ang yaman ng daigdig during the Roman times. Nasa ng Roman Empire ngayon? Nag-implode na, nawala na, mga minamahal. Lahat ng bagay sa daigdig ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan pa man. Amen. So, at the end of the day, all the things that we've worked for, all the diplomas, the recognitions, all the accomplishments in life, we had so many jobs, all the material things that we've accumulated all our lives will be just for nothing. Kasi iiwan natin lahat, amen. Sabi sa Job, hubad kang ipinanganak, hubad ka ring babalik sa lupa na pinanggalingan mo. So, anong ipagmamalaki natin, mga minamahal? Pahalagahan natin ang tawag ng Diyos, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang pakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya nga huwag masaktan natin mga minamahal na mga kapatiran. Ganon din sa San Francisco before. Panahon ng pakikinig ng Word of God, marami naman talagang gustong makapaglingkod sa mahal na Panginoon, makapagbigay ng kung anong kanilang maibibigay. Kanyang lakas, sa kanilang pagluluto. Ang daming Marta, mga minamahal. Naamoy na natin pagkain, nagugutom tuloy ako. Pero, pahalagahan natin ang pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Let us clap our hands unto the Lord. Romans 12:1 and 2. Praise the Lord. Romans chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng mga Roma 12:1-2, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal at Panginoon.
Napakagandang bersikulo, mga minamahal. Self-explanatory na to. If you read it, I want to read it again. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Tayo mismo, ang katawan natin, na ang buhay natin, hininga natin galing sa Diyos. Mag-i-present daw natin sa Diyos as a living sacrifice. Holy, acceptable unto God. So, banal na kaaya-aya sa Diyos. Amen. Which is your reasonable service. And be not conformed to this world. Hindi pwede tayong gaya-gaya sa ginagawa ng sanlibutan. Be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So dito natin matututunan sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, sa banal na iglesia, sa ating fellowship, sa ating pagsama-sama. Dahil dito nalulugod ang mahal na Panginoon. Sabi sa Biblia, for where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Andun ang Espiritu Santo bumababa, nauunawaan natin ang salita ng Diyos. Hindi natin inaasahan na ano kayang pagbukas ko ng Facebook, ano kayang meme ang mababasa ko sa Word of God. Hindi po ganun. Ay, parang yung sa mga Chinese restaurant na ang tawag doon? Fortune cookie, parang ganun eh. Lumalabas. Pag kumain, ano kaya ang mensahe para sa akin? No, it's not like that. You have to feed on the Word of God, mga minamahal. Pinapakain natin yung kaluluwa natin dito sa loob ng banal na iglesia. Hindi yung pinapollow natin kung sino-sino sa Facebook, kahit kami, mga minamahal. Pinapakinggan natin yung salita ng Diyos, sapagkat dun bumababa ang banal na Espiritu Santo. For word 2 or 3, tayo napakarami natin, mga minamahal, na nagsama-sama upang magpuri sa Diyos. Dito daw nalulugod ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Colossians 3:1 up to 7. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walk sometime when ye live in them. Praise the Lord. Malapit na pa tayo magtapos. Kindly musicians and singers. Mga taga-Kolosas talatang 3, versikulo 1 hanggang 7. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. 3, sapagkat kayo'y nakakamatay at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. 4, pagka si Kristo ang ating buhay, mahayag ay mahayag nga rin tayo na kasama niya sa kawalatian. 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid at makikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman, iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 6, na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. 7, na inyo ring nilakaran ng una ng kayo'y nangabubuhay pa ng mga bagay na ito. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, yung mga nabanggit, yung fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry, for which things
Sabi sa Biblia, sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. So, pag ginagawa natin yung mga bagay na yan, kagalitan ng Diyos ang hinihintay natin sa ating buhay. Mga minamahal. So, we must set our minds on things above because our lives as Christians are now wrapped up in a relationship with Christ. We must set our minds on spiritual matters and let our attitudes determined by things above. Our greatest affections and priorities should center on things that will last forever. Amen. Ang ating paglilingkod sa Diyos. That is our greatest effort. Amen. To store up treasures in heaven. Kaya sabi ng Biblia, Matthew 6:19 up to 20, lay not up for yourselves treasures upon earth where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Amen. Di ba dati, ipon ng ipon, trabaho ng trabaho, mga minamahal. Sa 401k na pupunta lahat ng sweldo. Parang 60% na yata pag mga Amerikanong ang sinisave nila sa 401k lang. Pagdating sa dulo, pag matanda na, wala na makuha. Dinispal ko na ng gobyerno kung saan pinadalang gera, mga minama, yung pera natin. Di po ba? Kung nasa sanlibutan naman, sugal dito, sugal doon. May mga bus pa, hinahatid pa sila sa mga sugalan. Yung mga retirees, di po ba? Tapos walang contentment dahil gusto mo mabawi yung pera mo, sugal pa rin ng sugal. Ubus ang pera. Yung pati pang ospital, napunta na rin doon. Yun lang ang pinag-ipunan natin, yung pagsusugal, pagkatapos mag-enjoy, at pagkatapos pampapagamot sa ating mga sakit, karamdaman. At the end of the day, patay pa rin. Dito, nag-iipon tayo ng kayamanan, amen. Sa langit, sa ating paglilingkod sa Diyos. Nandun yung contentment natin. Andun pa yung patnubay, pag-iingat ng Diyos. Higit sa lahat yung buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin, sa ating pinakamamahal po na sa kanyang piling sa kalangitan. Kaya sabi ng Biblia, if we remain true to Christ, we can be confident of our reward with Him in heaven. Amen. So we must do as what God has commanded to do. James 1:22 says, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. We must be doers of the word, not hearers, mga minamahal. We must obey and follow the commandments of the Lord if we want to go to heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Kindly po sa Tagalog, last verse. James 1:22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Praise the Lord. Matthew 7:21. Praise the Lord. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So dito natin natututunan ng salita ng Diyos kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. We must be doers of the word, not just hearers only. Hindi yung pinapakinggan natin, labas-pasok sa banal na iglesia, walang natututunan, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon yan. Hindi nalulugod ang Diyos dyan. Ang sabi ng Colossians, last verse po ito, 3:8 up to 18. But now ye also put off all this, anger, galit, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. 11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. 12. Put on therefore as the like of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering,
13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Amen. 14, and above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness, and let the peace of God rule in your hearts. Hindi tayong problema ng problema, mga minamahal. Let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in a word or did, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang 17 na po. Praise the Lord. Banggitin ko na yung 18, wives, sabi sa Biblia, submit yourselves unto your husbands as it is fit in the Lord. Praise the Lord. In Tagalog po. Tagalog po mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 18. Hallelujah. Praise the Lord. Adapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. 9, huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. 10, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman na ayon sa larawan ni Yaong lumalang sa kanya. 11, do'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at mga Hudyo na pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sieta, ng alipi, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. 12, magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, na kagandahan loob, na kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. 13, magtiisan kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, at kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay nito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. 15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, at na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. 16, manahan nawang kasagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. 17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. 18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya na nararapa na sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let the peace of God rule in your hearts. Huwag natin problemahin yung mga bagay na hindi natin kontrolado, mga minamahal. Hayaan natin na mahalapin. Let God do His will. Huwag natin talian ang kamay ng mahal na Panginoon. Kasi pag pinoproblema mo na yung problema, ikaw na bahala sa sarili mo. You're not trusting in God anymore. If you fully trust God, you don't have to worry about anything. Kahit nga kamatayan sabi sa Biblia pakinabang, lahat ng paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, lahat pakinabang, mga minamahal. You don't have to worry about that. Let it go and let God, mga minamahal. Hallelujah. Gusto kong ituloy yung mga verses. So, 18, wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. 19, husbands, love your wives and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged.
22, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen. Sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating mga ginagawa sa banal na ubasan, galing daw sa puso, mga minamahal. Kasi may nakatingin o wala nakatingin, maglilingkod ka sa Diyos, gagawa ka sa ubasan ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi tayo naglilingkod sa tao, sa Diyos tayo naglilingkod. Amen. Hallelujah. 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 Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Amen. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Walang partiality ang mahal na Panginoon. Kahit sino man na gumawa ng hindi mabuti sa harapan ng mahal na Panginoon, kanyang tatanggapin ang katampatang parusa para sa kanya, mga minamahal. So tayo matakot sa Diyos, yun lang naman ang ating katungkulan. Yung nakakalimutan ng sanlibutan ng katungkulan ng tao, ang sabi sa Biblia, hindi yung mamroblema ka. Ang sabi ang katungkulan ng tao, matakot ka sa Diyos at sundin mong banal na utos na mahal na Panginoon. Yun lang, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tayo tumayong lahat, mga minamahal. Ibigay natin ang buong pagtitiwala sa Diyos. Amen. Hallelujah. Buong pananampalataya sa ating dakilang Diyos na siya may likha ng langit at lupa. Siya may hawak ng ating buhay. Wala tayo kung wala siya, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord.
Ay maging ito panahon
Hallelujah. Praise the Lord. Nakapasarap damhin ang matamis at banal na presensya ng